Paano tayo di maloloko sa digital world? Yon. Ano ba sinasabi? Maging scam smart. Yan. Maging wise sa digital world. Dapat. Ayan. Ano yan, Henry? Alam niyo ba? Ano, Henry? Opo, alam nyo ba, nasa panahon ngayon, hindi na nakakagulat kung bigla na lang bumababa ang laman ng ating wallet o bank account, no? Yes. Gastos dito, gastos doon, parang normal na lang na walang laman. Nako. Yan, pero kung tila nawawalan ng laman ang wallet mo nang hindi mo alam, kung bakit? Panahon na para mag-alala, Henry. Sa panahon kasi ng digital age, mga kababayan, parang laging may mga kaaway na nag-aabang handang sakmalin ang ating mga pera. Ayan, kaya naman mahalaga ang tamang kaalaman at pagiging wais sa paggamit po ng ating mga financial accounts. Halina't sama-sama tayong maging matalino at ligtas sa kamay ng mga cyber criminals at mga criminal syndicates na mahilig mang-scam. Alam mo, may bagong batas yung Anti-Financial Account Scamming Act. Bagong-bago to, may nitinit pa. Pero, ini-introduce na natin para maging aware ang ating mga kababayan para hindi maloko. At kayo naman manloloko, daw kayo. Matakot kayo. Nako, pag kayo napuruhan ng Public Attorney's Office, kalaboso ang katapat nyo. Ayan, umasa tayo sa AFASA or Anti-Financial Account Scamming Act. Anong sa panahon natin ngayon? Yan, sa panahon ngayon kung saan ang mga digital transactions ay parang araw-araw na bread and butter, na dumadami rin ang mga financial-related cybercrimes na nagiging banta sa ating mga pinaghirapang pera. Mayroong isang batas na nagbibigay proteksyon sa publiko laban sa mga scammers at mapang-abusong online lenders. Ang Republic Act number 12010 o mas kilala nga bilang Anti-Financial Account Scamming Act o AFASA. Merong krimen na ngayon. Pag ikaw cash carrier na scammer, di ba? Ano, Henry, sinasabi dyan? Opo, alam niyo ba, tawag sa mga tao na parang susi sa mga masamang gawain sa mundo ng pananalapi. Ito ay ang mga tinatawag na money mules. Parang drug mule, ano? Taga-bitbits. Tagadala. Oo, ipapahiram mo yung identity mo sa scammer, yari ka, masasali ka dyan. Ano, Enoch? Yes po, ang mga money mules ay mga tao na ginagamit ng mga scammers para makuha, tumanggap, magdeposito, maglipat o mag-withdraw ng mga pondo o pera na alam nila ay nagmumula sa mga krimen o mapanlinlang na gawain. Ang mga scammers kasi ay nagtatago sa likod ng mga financial accounts ng iba upang maprotektahan ang kanilang sarili mula sa mga legal na pananagutan. Hindi pa nagpapahiram ng ATM Hindi nyo alam, pwedeng gamitin yung ATM account niya, lagyan ng mga drug money, syndicated crime money, mga proceeds ng illegal, ay dinasangkot ka dyan. O di ba? Sige, ano ba yung mga klase ng money muling activities? Isa dyan ang paggamit, paghiram o pagpayag sa paggamit ng isang financial account. Halimbawa, kung ang kaibigan mo ay humihingi ng tulong na gamitin ang iyong bank account para mag-transfer ng pera at alam mo na ang pera ay mula sa illegal na gawain, nagiging money mule ka na. Alam mo, yan ang pinoproteksyon ngayon ng Central Bank Kaya sila yun ang una sa pagpasa ng batas na yan Ano pa po ang mga klase ng money muling activities? Pagbubukas ng financial account gamit ang pekeng pangalan o pagkakilanlan po ng iba. Halimbawa, kung may isang tao na nagbukas ng bank account gamit ang pangalan at ID ng ibang tao nang walang kaalaman ng tunay na may-ari, ito po ay isang illegal na aktibidad. Makinig po kayo. Ayan akala nyo, mabait kayo sa kaibigan nyo, kakaibiganin kayo, tapos hihiramin yung identity nyo. Bandang uli, naiwan kayo sa ere. Di ba? JC, anong susunod? Ito pa, Chief, ang isang money muling activity, pagbili o pag-upa ng financial account. Halimbawa, kung may nag-alok sa iyo na bayaran ka upang gamitin ang iyong bank account para sa kanilang transaksyon, ikaw ay nagiging money mule. Mag-ingat Nako, ingat po kayo sa mga ATM nyo, checking account nyo, checkbook ninyo, yung mga account na lalo ngayon, yung may account na wala ng passbook, di ba? Ibibigay lang account number. Pwede ng online transaction. Kaya wag nyo ibibigay ang mga bank account number nyo, pati branch nyo kung kanino. Ano pa yan? Ano pa yung muling activities? Isa pa po ay yung pagbebenta o pagpapahiram ng financial account. Halimbawa, kung nagpasya kang ipahiram ang iyong bank account sa isang tao na nangakong ibabalik ito sa iyo, ngunit ang layunin nila pala ay gamitin ito para sa mga illegal na gawain, ito ay labag sa batas.
gamit ka, conduit ka, masasabit ka. Ano pa? Ano pa yung mga muling activities na yan? Ito po, pag-recruit o pag-enlist ng ibang tao para magsagawa ng mga nabanggit na aktibidad. So halimbawa, kung ikaw ay nag-recruit ng mga tao para gamitin ang kanilang mga financial accounts sa mga transaksyon na alam mong nagmula sa krimen, ikaw ay may pananagutan din sa batas. Kaya wag po tayo magpaloko.